Yo, this is your Antwerp man here. Yeah, what a boxing weekend we watch. What a big upset by Terence Crawford. Congratulations to him. As well as for Naoya Inoue for dominating MJ Akhmadaliev. Magandang laban ang mga napanood natin itong mga nakaraang weekend, pero may isa tayong malaking bad news na nalaman, and RIP to this our British boxing legend Ricky Hatton. May his soul rest in peace, champ. So yun nga, upset kay Crawford, kay Canelo. Napakagandang laban. I didn't expect ganun ang ipapakita ni Crawford, and to be honest, hindi ako nag-doubt sa mga previous fights ni Crawford. Dito lang sa laban niya kay Canelo, nag-doubt ako dahil ang laki ng itinalo niyang weight division. Pero he really proved me wrong, and hindi lang ako, most of boxing fans pinatunayan na mali ang mga naniniwala na matatalo siya kay Canelo, including myself. So yun. So ano na mga mangyayari? Ano expecting na magiging achievements dito, aside sa naging 3 division undisputed si Crawford? May mga naiisip akong mga pwedeng maging achievements pa na pwede makuha ni Crawford dito. Unang-una, 2025 boxing upset of the year, dahil nga si Canelo yung liyamado sa laban, si Crawford yung underdog. And sa 10 fans, sabihin natin 6 sa mga fans na yun nag-expect mananalo si Canelo, and yung 6 na yun nagkamali. So I expect 2025 boxing upset of the year, nakuha to ng Canelo versus Crawford. And also ito pa, nung last year ang nakakuha ng 2024 boxing fighter of the year, si Alexander Usyk, kung di ako nagkakamali. Yeah, si Usyk ata. 2023 si Naoya Inoue. And this 2025, although isang beses lang lumaban si Terence Crawford, pero ang laki nung nagawa niyang panalo sa laban na to. So kahit isang beses lang lumaban si Crawford this year, I highly expect na siyang mananalo as a 2025 boxing fighter of the year. And ito pa, on a bigger scale ng boxing world, sa 2020's fighter of the decade, napakataas na rin ang chance na manalo si Crawford as fighter of the decade. Noong 1980s, sino ba nanalo noong 1980s? I can't remember. Si Sugar Ray Leonard yata. Then 1990s si Roy Jones Jr., 2000s si Manny Pacquiao, 2010s si Floyd Mayweather Jr. And this 2020s, ang akala ko makukuha na ni Canelo to, pero with what happened this last weekend, may chance na makuha ni Terence Crawford yung 2020s fighter of the decade. So yun ang masasabi ko dyan sa other achievements na makukuha nung Canelo versus Crawford, and mismo ni Terence Crawford. Ito naman kay Naoya Inoue versus MJ Akhmadaliev, although hindi na pabagsak, hindi natapos ni Inoue si MJ by stoppage or knockout. May napansin ako doon sa laro ni Inoue and partida last Sunday. Ito nagpi-perform pa kami as advanced stage, and makikita nyo na yung cellphone is meron siyang stand doon sa tapat ng gear ko sa pedal, and yung hawak kong gitara. And while we were performing, nanonood daw ng laban, and I noticed itong si Inoue, hindi na siya ganon aggressive like sa mga previous fights niya. Like may mga ibang nagsasabi, mga boxing experts, na naghahabol nga siya ng knockout, sobrang aggressive. Since yung nickname niya is Monster, and most of boxing fans expecting na every fight na magiging laban ni Inoue mag-end by knockout or stoppage. But this time for MJ Akhmadaliev, since laban ni Inoue kay Donaire ng first fight,
umabot ng scorecards. So, sa palagay ko, sa team ni Inoue, Naoya Inoue himself, si MJ Akhmadaliev is no joke boxer na pwede nilang i-underestimate. So, I think ang game plan nila rito hindi maghabol ng knockout, is ang gawin lang is boxing in lang ng boxing in, and yun nga nangyari. Almost wide yung scorecards na nakuha ni Inoue by unanimous decision. So yun nga, undisputed weekend, sabi nga ni DAZN, Crawford by decision, unanimous decision, and Naoya Inoue by unanimous decision as well. So, yung kay Naoya Inoue, so, even though siya is one of those boxers na nakakuha ng 2 division undisputed titles, I think makukuha to ni Crawford yung sa 2025 Fighter of the Year sa boxing, and even sa 2020's Fighter of the Decade. Medyo mataas na yung chance si Terence Crawford na maging Fighter of the Decade for 2020s. Especially kung ang plano ni Crawford, may nakita nga ako isang video rito na ang gagawin nga raw nila mag-i-stay sa 168. Pero sa akin, sa opinion ko lang naman, kung gusto lang naman nila, bumaba sila ng middleweight, labanan nila si Janibek Alimkhanuly. May 2 title siyang hawak, and then since nga siya, aside sa naging 3 division undisputed world champion siya, naging 5 division pa siya, 5 division world champion. And kung bababa siya ng 160 sa middleweight, Janibek Alimkhanuly, 2 title agad yun, 1-6. And I think sa pag naglaban sila, kaya ni Crawford yan. Kasi si Alimkhanuly, hindi pa naman siya experienceado sa mga big fights. So, kung maglaban niya si Crawford at si Alimkhanuly, although si Alimkhanuly meron din namang fundamental skills na pwede niyang ibato kay Crawford, pero yun nga talaga, Terence Crawford, no doubt, GOAT. Ang ganda ng skills, ang lupit, doon talaga na sa kanya. Amaze lalo itong nakaraan laban niya kay Canelo. Grabe. So, yun lang mema ko. Although, prediction ko sa laban, Canelo by knockout or decision, wala Yun talaga Hindi naman tayo perfect para ma-predict 100% yung laban. Pero, yun na yun. So, better luck next time lang sa pagpe-predict ng mga upcoming boxing fights. Like itong kay Kit Thurman tsaka kay Sebastian Fundora. So, yun lang mema ko for this video. Yun lang. Bye bye.